So, mga kapatid at mga kaibigan, ngayon, gagawa tayo ng trigger mechanism. May nag-order sa atin na gagamitin niya sa tiksay. So, ito pwede ito. Basta ang ano nyo na lang, yung bala nyo sa tiksay is sharp na 5mm. So, ayan oh. So, ayan po. Yan po ang posisyon ng ano natin. So, maganda po ang ating gawa mga kapatid at mga kaibigan. Dahil po ay napakalambot po itong kalabitin kahit gamitan nyo ng malalakas na rubber. Kasi po ay roller po siya mga kaibigan. Oh. Ayan oh. Yan, ito roller. So, ito po ay nagbibigay ng less na na friction. Kung kaya, pag kakalibitin mo ito mga kaibigan, ito kakalabitin, yan oh, ay gugulong lang po ito. Yan, oh, ganyan. So, ngayon, gagawa tayo ng yung itong housing niya ay ating formahin. Panoorin nyo hanggang dulo at pakisubscribe na rin mga kaibigan kung nagustuhan nyo ang aking video. So, tapos na po nating nabubutasan mga kaibigan. Yan, nabubutasan natin pamagitan dito. So, gagawin natin is bubutasan dito. Pakita ko sa inyo kung paano ko ito binubutasan dito nang hindi masyadong malaki ang damage. Bubutasan natin dito pagkat itong gatilyo ay ating ipapasok dito. So, para matibay-tibay ang ating trigger mechanism ng ating tiksay is ano po siya, nakakabit po itong lahat mga kaibigan. So, hindi po siya hollow dito. Hindi po siya kanang open dito. Close po ito lahat mga kaibigan para po matibay at ang mga axle o ihi ng ating mga parts ay hindi po siya magkakalasan kapag kakabitan natin ng malalakas na rubber.
Ngayon, gagamit tayo ng bore mga kaibigan para po sa ating housing na hindi magaspang yung sa gilid-gilid. Yan, pero medyo naano tayo dito, magpas tayo ng kunti. So ang remedyo dyan is bawasan na natin ng kunti. Yan. Okay. So, linisan natin. Linisan na naman natin ang dito. Para hindi masyadong magaspang sa gilid at hindi tayo masusugatan.
So ngayon, gagamitan natin ng yung butas para hindi tayo mahirapang ipasok yung mga pin ng ng ating mga parts. Kasi yung itong butas dito is lang 3mm. So dahil dumaan po siya sa buffing at buring sa loob, may tendency na hindi ito kakasya itong natin. So para di tayo mahirapan. Muna natin ito. Huwag muna natin lagyan ng washer. Try natin. Yan. Hindi pa rin. Kaya pa bang down? Okay. Hindi pa sasabit pag kalabitin. Pag hindi po sasabit siya, pag kinakalabit natin tapos hindi sasabit, ibig sabihin okay. So hindi siya sasabit, o pag nagawan siya, subukan natin ng 5mm ng kanyang okay siya. Okay naman siya, pero medyo langanin pa. Papatungin natin, tingnan natin sa loob, may kaya pa ba. Mainit mga kaibigan, mainit. Ayan, at pipinisingan natin ng ito. Lagyan natin ng washer. Mahirap mga kaibigan, ito yung paglalagay dito mga kaibigan.
ito mga kaibigan, pakintaban din natin itong gatilyo mga kaibigan. Yan makintab na po mga kaibigan Yan. So ngayon, i-weld natin ng mga kaibigan yung axle ng ating mga parts para po ay dagdag katibay siya. So next mga kaibigan, ito naman mga kaibigan, ito. Tapos yan mga kaibigan, spring na naman. So ganito yung pag-install ng spring. Medyo matagal. Yan. Kailangan pantay ang ano niya mga kaibigan. Pantay ang dami niya sa magkabila para yung gatilyo natin pantay din yung lakas niya. So, ang dami pong mga makers mga kaibigan. So, magkaiba ang diskarte at technique. So, ito po yung technique po na dito ako komportable sa paglagay ng spring. So, yan. Saka malinis. Yeah, yung lang, masyadong maikli lang yung ko. Nagamit ko na spring ko sa pagputol, pero okay na yan, no problem. Yan, last na pala ito, no problem mga kaibigan.
pala ito. Ang spring mga kaibigan ay ito po yung nagpapanatiling papanatiling safety yung ating sir, hindi siya maglaline ng pusa. Ayan. So lagyan natin ng stopper naman ang susunod. Lagyan natin itong stopper. Mga kaibigan, katapos yung mga kaibigan is tutulan na natin. Yan mga kaibigan, no? Ito na po mga kaibigan, no? So ating ipifinish to mamaya, ito dito. Yan. So yan. Okay kayo mga kaibigan. Ito po ay pang tiksay mga kaibigan. Ayan o. Ito ay pang tiksay. Yan, pwede ito, pang tiksay. Pang 5mm. Yan, mahangin na mga kaibigan. Kumahangin. So, tamang-tama lang mga kaibigan. So, ayan o. Yan, at saka malambot itong kalabitin mga kaibigan kahit gamitan nyo ng malalakas na rubber. Kasi po ay i-ruler po siya. So yan. So ganito din ang ginagamit sa sa spear fishing. So pwede din ito sa tiksay. So sa mag-order sa akin, gusto niyo mag-order, magpapagawa dito. Ako no payment, no ship po ako. Kasi nakikita niyo naman ako. Mag-message lang kayo sa aking messenger. Dindo Ilim ang aking pangalan doon at wala akong alias, kahit po ang ating payment sa GCash, Dindo Ilim. Lahat ng aking ginagamit, Dindo Ilim. Hindi po ako nag-alias. So, baka meron din kasing magnanakaw sa ating mga video at hingi sa inyo ng payment tapos hindi pangalan ko. So, ayan, registered po ang aking mga number, Dindo Ilim. Wala po akong alias na ginagamit. So, para po hindi po kayo maluluko ng iba, ma-scam ng iba. So ayan, ito po. Sa gustong magpapagawa at mag-inquire kung magkano ito, tingnan nyo lang sa comment section. So mag-ano ako doon, magre-reply ako sa mga nagtatanong. So maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sana may tutunan kayo. Kung